Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Araw ng Sabado sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon, kapistahan ni San Roque. Para sa ating pagninilay, magandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa aklat ni Josue. Dito, malinaw niyang sinasabi sa kanyang nasasakupan, kanino ba talaga kayo sumasamba? Sino ba talaga ang kinikilala ninyong Diyos? Ako at ang aking pamilya ay sa iisang Diyos lamang sasamba. Hindi kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan. At dito sa pagbibigay linaw na ito ni Josue, sinabi niya, kung kayo ay hindi sasamba sa tunay na Diyos, kanino ba talaga kayo sumasamba? At sumagot ang bayan, wala kaming balak talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang aming Panginoon na Diyos na humango sa pagkaalipin sa Ehipto, ang sa lamang naming kikilalaning Diyos. At dito, isinunod ni Josue ang kanyang hamon. Kung talagang ang Diyos ang inyong kinikilala, huwag na kayong sumamba pa sa anuman o sinumang Diyos-Diyosan na inyong sinasamba. Iisa ang Diyos at siya lamang ang inyong paglingkuran at sambahin. At di ba itong mga sinasabing ito ni Josue ay isang malinaw ding paalaala sa atin? Sa totoo, sa buhay natin, sino ba ang talagang kinikilala nating Diyos? Sino ba sa buhay natin ang mas nasusunod? Sino ba para sa atin ang ating priority? Kapag ang sagot ay malinaw na ang Diyos lamang ang aming kinikilalang Panginoon, siya ang aming tagapagligtas, siya ang aming priority, siya ang number 1 sa amin. Salamat sa Diyos. Pero minsan, sinasabi natin na ang iisang Diyos na ito lamang ang ating sinasamba, pero sa katotohanan, mas sinasamba natin ang mga material na mga bagay, ang mga makamundong paghahangad, katulad ng pagnanasa sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa karangalan, sa posisyon. Sa totoo, ang Diyos na sinasabi nating Panginoon ay hindi naman talaga ang number 1 sa buhay natin. Kasi kung talagang siya ang priority at number 1 sa buhay natin, umagang-umaga pa lang pagkagising, mga bagay na patungkol sa Diyos ang ating gagawin. Pero marami, sa halip na mga bagay na maka-Diyos ang unahin, mas nagpapapaabala sa maraming bagay. Kaya ang paalaala ni Josue, kanino ba talaga kayo? Kanino ba talaga tayo sumasamba? Ako at ang aking pamilya ay sa iisang Diyos lamang sasamba, sapagkat siya lamang ang Panginoon at wala nang iba. Mga kapatid, sa araw na ito ng pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Roque,
tayo ay napapaalalahanan sa buhay nitong taong ito na marangal may sinasabi sa buhay, mayaman, may impluensya. Pero sa kanyang pagnanais na makasunod sa ating Panginoon, mas niyakap niya ang buhay kung saan siya ay naging napakasimple, napaka-ordinaryo, napakahirap. At halos dumating sa punto na siya'y nagkasakit at ayaw niyang magpaalaga o magpaistorbo pa sa iba, mas pinili na lamang niya ang magpunta sa isang ilang na lugar at doon magtiis, magsakripisyo dahil sa kanyang sakit. Pero alam ng Diyos ang lahat sa kanya. Kilalang kilala siya ng Diyos. Alam ng Diyos kung gaano siya kabuti at kung gaano siya matulungin. Kaya hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kanyang matinding sitwasyon ng karamdaman. Nagpadala ang Diyos ng biyaya upang siya'y hatiran ng tinapay araw-araw at madiskubre ng mga tao doon sa kanyang kinaroroonan at madala sa ospital. Ang biyaya na ipinadala ng Diyos para siya'y madalhan ng tinapay araw-araw ay isang aso. Kaya diba ang imahen ni San Roque ay may kasamang aso. At itong aso na ito may kagat-kagat na tinapay. Ipinapadala ng Diyos itong aso na ito araw-araw kay San Roque para siya'y makakain. At sa pamamagitan din itong asong ito, na-discovery ng mga tao na naging curious, saan ba dinadala nitong asong ito ang tinapay araw-araw? At sa madaling salita, nadala sa ospital si San Roque, pero hindi naman nagtagal, siya rin ay namatay. Pero nakilala siya na siya'y isang taong napapabilang sa marangal na pamilya, kilalang pamilya dahil sa kanyang suot na kwintas na krus. Ang tunay at totoong Diyos na kinikilala at sinasamba at dapat na maging priority natin sa buhay, ang siyang Diyos na siyang magliligtas at magbibigay sa atin ng biyayang kinakailangan, lalo na sa matinding sitwasyon na talagang kailangan natin ang kanyang tulong at biyaya. Kaya sa pangangaral ni Josue, ilagay natin sa ating puso at isipan ang kanyang mga salita na binitiwan. Kanino ka ba talaga sumasamba? Sino ba talaga ang kinikilala mong Diyos sa iyong buhay? At nawa, ipagkaloob ng Diyos sa atin ang biyaya upang siya lamang ang kilalanin, siya lamang ang mahalin, siya lamang ang sundan at paglingkuran. Amen.